Okay mga kaburaot, eto na po ating linisin muna ang ating gagamiting bituka ng baboy. Lagyan muna natin ng suka, siguro mga kalahating tasa. And then pagkatapos po niyan, lagyan po natin ng mga dalawang dakot na asin at hahaluin po natin yan, suka at saka ang asin. Lalamasin po natin. Ayan po, nilalamas po natin para po mawala yung lansa o yung tinatawag nitong amoy ng ating isaw. Yan po. Pagkatapos po nating malamas sa asin at suka yung ating isaw, babanlawan naman po natin ito ng maigi. Siguraduhin po natin malinis nating nabanlawan to ng tuluyang mawala yung kanyang amoy. Yan po, banlawan po natin. Baliktarin po natin yung bituka ng baboy para po hanggang loob ay ating nabanlawan. Yan po. Ganyan lang po yan. Medyo may kahirapan po ang paglilinis ko. Yun lang po ano dito masasabi ko sa pagluto nito. Medyo kailangan dito pagtuunan ng oras yung ating paghuhugas dahil ito po ang importante. Pag po ito hindi ganong malinis ay maamoy po ito, hindi po masarap. Ayan po, so matapos po nating malinis at mabanlawan na ang ating isaw, lagay po natin sa isang lalagyan. Lagay na natin sa kaldero ng ating pagpapakulo ng ating bituka. Lagyan natin ng tubig. Ilalagay natin sakto lang po para kumulo. Ganyan lang po. Lubog lang po siya. Lalagyan po natin siya ng suka. Pakukulo po natin ito ng unang pakulo lang muna. Pakuloy natin ng 30 minutes. Lagyan natin asin. Papakulong po natin siya ng 30 minutes. Tapos hanguin po natin, hugasan uli natin. Tapos pakukulong po uli natin ng pangalawang kulo. Yun na po yung ating final. Ang reason po nito para po matanggal lalo yung amoy ng baboy. Kasi po bituka to, medyo maamoy ito kaya kailangan ng malinis at saka napakulong natin maigi. Okay? So mga kaburaot, sa susunod, pagpapakulong natin mamaya-maya ng pangalawa. Okay? So, ayan na siya mga kaburaot. Nakakulo na siya. Ngayon naman hahanguin na natin siya. At para pakuluan ulit. Banlawan. Tapos pakuluan ulit natin to. Isa pang kulot. Ito pwede na natin lagyan ng ating seasoning o timplahan. Para dire-diretso na pagkatimpla natin to ng mga seasoning. Diretso na ito sa ating ihawan. Okay? Ayan po. Last na pakulo na natin to. At pagkatapos nito ay titimplahan na natin to ng ating pang ihaw. So ilagay lang po natin yung ating bituka. Dinrain ko na po ito. Ito na po ang ating huling pakulo. At mamaya pagkulo nito tapos pakuluan ay atin na naman itong hihiwain. Lalagyan natin siya ng sibuyas, bawang, at lagyan din natin siya ng asin. Siyempre pa ang ating tubig. Hot water na yung nilagay ko para dire-diretso na siya. So, pakulan lang natin ito ng mga 30 minutes ulit. At ready na ito for prepare na pagtimpla ng ating inihaw. So, ayan po. So, ayan po ang ating bituka after ng 30 minutes na magpapakulo. Ayan na po siya. So, pwede na po natin itong hanguin at palamigin at atin na pong hihiwain mga kaburaot at atin ng Okay, ngayon hanguin na natin ang ating bituka ng baboy. Ayan mga kaburaot, atin ang hanguin ang ating bituka ng baboy at ating palamigin at ating titimplahan to pagkat lumamig ng konti. Okay?
Okay, mga kaburaot, ngayon malamig na atin ang umpisang hiwain. Hiwain lang po natin ayon po sa ating gustong hiwa. Medyo makapal o medyo manipis, depende na po kung anong gusto nyo. Medyo sakto lang yung hiwang ginawa ko para tama-tama lang pag ating binapik. Yan po siya. Mamaya po titimpla natin to pagkahiwa natin mga kaburaot. Okay po, stay tuned sa ating pagtitimpla ng ating mga ihaw. Unahin po natin ang maghiwa ng sibuyas. Kailangan po ang ating sibuyas po ay pinong-pino o fine chop. Tingnan lang po. At ating pong ihahalo sa ating ihaw o isaw ng baboy. Yan po. Okay, ngayon naman, ang isusunod natin ay ang ketchup para timplahan. Depende na po sa inyo kung gaano karaming gusto nyo ilagay. Siguro mga 3 tablespoon to o 4 ketchup. Then ngayon ang ating pamintang durog. Tignan po natin okay. Lagyan po natin ng oyster sauce. Mga 1 kutsara po. Yan. Yan, tama na yan. Toyo, siguro mga half cup na toyo ang ilalagay natin. Tansyahan lang po ito, wala po itong saktong measurement. Nasa sa inyo na po yan. Huwag basta po, wag lang po yung dadamihan. Ngayon, ang ating Tabasco, ito po ay optional lang, hot sauce kung gusto niyo ng maangang. Para po medyo may angang natin. Kung ayaw naman po nyo, yung natural lang po. Yan po. Then yung ating pong 7 Up. Mga kalahati lang po nitong lalagay natin. Yan po. At ang ating suka. Ito po ang last nating mga kasing dami po ng toyo, kalahating baso, mga ganun lang. Okay. So ngayon po ay atin ang hahaluin ang ating mix. Tuloy lang po natin maigi at nang pumasok yung kanyang tumasa yung ating nilagay na pampalasa. At lagyan po natin to ng konting asin lang kasi may toyo na tayo. Konting asin lang po. Lagyan po natin ng konting asin. Yan po. Okay na yan. Yan po ang ating bituka ng baboy. Imamarinate po natin to ng 2 o 3 oras o mas maganda nito yung overnight, pero kung wala kayong time para gusto na nyong makain o maihaw kagad, pwede na po dito yung minimum na 2 oras siguro para tumalab yung ating nilagay na marinade. Okay po, sige po, mamaya po kita-kita tayo mga kaburaot sa pag-iihaw. Apos Ayan po, matapos po nating ma-marinate to ng 3 hours mga kaburaot. Ito naman pong ilalagay sa ating stick pag-ihawan. Depende na po kung gaano karaming gusto nyo ilagay. Akin 3-4 na slice lang pwede na. Ayan po. Ganyan lang po yan. Ito na po ang best part niyan. Dahil pagkatuog po nito, kaya atin na po itong isasalang sa ating ihawan. Kaya ano lang po ito. Sandali lang po itong pag-iihaw nito. Kaya po matitikman na natin yung sarap nito mamaya.
Yan po, ngayon naman po ay ating ihawin na ang ating isaw mga kaburaot matapos natin ilagay sa steak. Ganyan na lang po, sandaling-sandali na lang po ito at pwede na natin ilagay sa ating pagkainan o kung gusto nyo pulutan. Tawagin ang barkada at umpisahan na magpalamig ng beer. Okay, ito na yan. Sandali na lang po, mga 2 minuto, pwede na itong lantakan. Yan po, ang ating inihaw na isaw ng baboy. So, kung gusto nyong gawin itong pangnegosyo, pwede na rin po. Nasa diskarte na po nyo kung paano nyo gagawin ang ating ihaw na baboy. Okay? Yan lang po, ganyan lang po mga kaburaot. At ito, yan po, nakikita po nyo, malapit na po siya. Almost ready na ilagay ito sa ating lamesa. Kung ano man ang nandun sa lamesa. Alak man yan o kanin, ito po yung napakasarap na ating luto ngayon na isaw ng baboy. Ayan, sulit na sulit po yung ating hirap dito ngayon sa ating isaw na ito. Ito yung mga nabibili natin sa kanto kapag kasarap-sarap. So, pwede po yung gawin. Yan po, paminsan-minsan po papayera natin ang ating ketchup, ang ating inihaw. Yan po. Ganyan lang po yan mga kaburaot at handang-handa nito. Ilang segundo pa, pwede nito natin ilagay sa pagkainan. Okay po, yan po. Ako, ang sarap nito. Tawagin ang tropa at pwede nito. Pwede nito. Magkakasarapan ng kwentuhan sa inuman to pagka itong nasa lamesa yung pulutan. Kung hindi naman, pakani naman, mapapawaw ka dito. Yan, lagyan natin ng mapapa-extra rice ka sa kanin dito. Yan, ang sarap. So, ito na po ang ating inihaw na bituka ng baboy mga kaburaot. Napakasarap po nito. Mapulutan o mapakanin po ito. Pwede po ito. Tsaka masisiyahan ng bawat isa sa atin. Lalo na ang ating mga tropa. Kung ito'y gagawin natin sa ating inuman pampulutan, swak na swak po ito. Salamat pong muli. Ito po muli ang inyong lingkod, si Berto Buraot po. Hanggang sa muli po. Like and subscribe po sa ating video. Salamat po.